ng babaeng ito ay Amanet. Noong 1127 AD, isang Crusader Knight ang inilibing sa England na may misteryosong pulang hiyas sa kanyang libingan. Sa kasalukuyang araw, habang isinasagawa ang pagtatayo ng bagong underground transit system, natuklasan ng isang sementeryo na may mga nakalibing na Crusader Knights at ang ibang bahagi nito ay nasa ilalim ng tubig. Naniniwala ang mga eksperto na ito ang mga kabalyero na sumalakay sa Egypt sa kanilang pagbabalik sa England. Kalaunan, dumating si Dr. Henry Jekyll sa lugar at siya na ang nag-take over sa operasyon. Napag-alaman na ang discovery na ito ay nagtataglay ng sikreto na matagal na niyang gustong matuklasan, ang sikreto ni Princess Amanet. Si Prinsesa Amanet ay anak ng isang paraon sa sinaunang Ehipto. Maganda siya, mabangis at walang awa. Siya ang sunod na tagapagmana ng kaharian ng kanyang ama at sasambahin siya ng mga tao na parang isang Diyos. Ngunit bago pa sa kanya maibigay ang kaharian, ang paraon ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na humantong sa pagbabago sa linya ng tagapagmana. Pakiramdam ni Amanet ay pinagtaksilan siya at upang makahanap ng paghihiganti sa kanyang pamilya, gumawa siya ng kasunduan kay Seth, ang Diyos ng kamatayan. Bibigyan siya ni Seth ng kapangyarihan para makapaghiganti at bilang kapalit, dapat siyang tulungan ni Amanet na makalabas sa mundo sa katawan ng isang mortal. Hindi lamang niya pinatay ang kanyang ama, maging ang kanyang bunsong kapatid na lalaki ay hindi nakaligtas. Gayunpaman, bago pa matupad ni Amanet ang kanyang parte sa kasunduan, binihag siya ng mga Egyptian priest at minamify ng buhay para sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ay inilibing siya ng pari sa isang lugar na malayo sa Ehipto. Sa kasalukuyan sa Iraq, ang US Army Sergeant na si Nick Morton at Corporal Chris Vale ay naglalakbay upang tuklasin ang potensyal na lugar kung saan nakalibing si Amanet dahil binabayaran sila ni Dr. Henry para sa gawain. Dapat na walang makaalam sa kanilang trabaho, ngunit ang site ay puno ng mga rebeldeng sundalo. Dahil sa panganib, nag-aalangan si Chris, ngunit pinilit pa rin siya ni Nick na sumama sa kanya. Sa huli, ang dalawa ay naipit sa matinding putukan, kaya wala na silang naging ibang choice kundi ang magpatawag ng isang airstrike upang i-disperse ang mga rebelde. Ang airstrike na ito ay na-uncover ang libingan ni Amanet, at sa pagguho ng gusali, halos mahulog na si Nick dito. Sa sumunod na eksena, ang superior ni Nick at Chris na si Colonel Greenway ay dumating sa lugar ng airstrike at nag-hypothesize na ginamit ni Nick at Chris ang kanilang mga pribilehiyo sa army para magsagawa ng pribadong negosyo at magnakaw ng antiquities para ibenta sa black market. Itinanggi ng dalawa ang akusasyong ito at sinabing pumunta sila sa site dahil naniniwala silang may hawak na mga hostage ang mga rebelde sa nayon. Sa sandaling yun, ang army archaeologist na si Jenny Halsey ay dumating sa site at sinampal si Nick. Sinabi niya na nakipagsiping siya kay Nick ilang gabi na ang nakakalipas sa Baghdad at ninakaw niya ang isang mapa mula sa kanya, ngunit mariin naman itong itinanggi ni Nick. Hindi nagtagal, napansin ni Jenny ang butas sa lupa at laking gulat niya dahil mukhang Egyptian ang libingan, na walang sense ngayong nasa lupain sila ng Persia. Sinabi niya kay Greenway na trabaho niyang isecure ang mahahalagang artifact na maaaring bilyon-bilyon ng halaga, kaya papasok siya sa ilalim. Inutusan ni Greenway sina Nick at Chris na sumama sa kanya, at binalaan sila na hindi sila maaaring manatili dito ng higit sa 2 oras. Ilang sandali pa, sina Nick, Chris at Jenny ay pumasok na sa libingan. Sa sandaling makapunta sila sa ilalim, napansin ni Nick ang maraming mercury na tumutulo mula sa kisame ng kuweba. Ipinaliwanag ni Jenny na naniniwala ang mga taga-Ehipto na itinataboy nito ang masasamang espiritu. Sinundan nila ang canal system ng Mercury at nakarating sa pangalawang chamber, kung saan gumawa si Jenny ng obserbasyon, habang si Chris naman ay lihim na nagnanakaw ng mga gintong alahas sa mga kalansay. Napansin ni Jenny na ang mga nagbabantay na estatwa ay nakaharap sa lawa ng Mercury, at walang ginawang paghahanda para tulungan ang namatay na makapunta sa kabilang buhay. Nang makita ito, na-realize ni Jenny na ito ay hindi isang libingan kundi isang bilangguan. Sinabi niya sa dalawa na ang mga chain na papunta sa lawa ng Mercury ay hindi upang hilahin ng sinuman, ngunit upang pigilang makalabas ang sinumang nasa ilalim nito. Sa sandaling yun, tumawag si Greenway sa tatlo na kailangan na nilang umalis dahil isang grupo ng mga rebelde ang papunta na sa kanilang lokasyon. Gayunpaman, sinabi ni Jenny na hindi siya aalis nang hindi nakikita kung ano ang nasa Mercury. Nagtalo sina Chris at Jenny tungkol dito, ngunit na-figure out ni Nick ang system ng mga puli na humahawak pababa sa isang bagay, binaril ito, at lumabas ang isang sarcophagus.
Pagkatapos nito, nagsimulang maglabasan ang mga gagamba sa bawat direksyon sa kuweba at ang isa dito ay kinagat si Chris, na labis na nadismaya at nagsimulang magpaputok sa lahat ng direksyon. Sinabihan siya ni Nick na manatiling kalmado dahil ang mga gagambang ito ay wala namang lason. Pagkatapos ay tumingin si Nick sa sarcophagus at biglang nagkaroon ng pangitain kung saan pumunta si Amanet upang makita siya. Sinabi ng babae na si Nick ang nagpalaya sa kanya, kaya siya ang napili niya. Ibinalik siya sa realidad ni Jenny, na nagsabi sa kanya na kailangan nilang isama ang sarcophagus para mapag-aralan ito. Tila naguguluhan si Nick ngunit ipinarating niya ang mensahe kay Greenway, na tumawag naman ng isang chopper para sa layuning ito. Habang itinataas ang sarcophagus sa himpapawid, napansin ni Nick na ang mga uwak ay nakabantay dito at sinusundan ang kabaong saan man ito magpunta. Sa sumunod na eksena, sina Nick, Chris, Jenny at Greenway ay dumating sa isang airstrip habang namumuo ang isang sandstorm. Kinarga nila ang sarcophagus sa loob ng isang eroplano at sumakay na dito pauwi. Sa loob, malala na ang kalagayan ni Chris, ngunit tila wala ditong nakakapansin. Sinubukan ni Nick na makipag-ugnayan muli kay Jenny, kung saan sinabi niya na maaaring ninakaw niya ang mapa mula sa kanya, ngunit ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay totoo. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Jenny dahil si Nick ay nagnanakaw at nagbebenta ng mga archaeological artifact. Hindi nagtagal, binasa ni Jenny ang mga inskripsyon sa sarcophagus na kinukwento ang buhay ni Amanet, at habang binabasa niya ang mga ito, nakakuha si Nick ng isang pangitain kung saan nakita niya ang kwento, except na sa kwentong ito ay siya ang taong ginamit ni Amanet upang dalhin si Seth sa mundo. Kasunod nito, biglang bumangon ang wala na sa sariling si Chris, at sinubukang buksan ang sarcophagus gamit ang isang kutsilyo. Pinigilan siya ni Greenway ngunit sinaksak niya ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang saksakin si Nick at ang iba pa, kaya wala nang naging ibang choice si Nick kundi ang barilin siya. Sa sandaling yun, libo-libong mga uwak ang nagpakita at lumipad ng direkta sa eroplano, na naging sanhi ng pagkabasag ng mga bintana at pagkasira ng mga makina nito. Nagsimulang bumagsak ang eroplano sa England, at sa panahon ng kaguluhan, nagawang mailagay ni Nick ang isang parachute kay Jenny, at itinulak siya palabas para iligtas siya. Sa kasamaang palad, namatay si Nick kasama ang lahat ng iba pang mga sundalo sa eroplano. Sa sumunod na eksena, hiniling ng mga doktor sa natromang si Jenny na kilalanin ang mga katawan ng lahat ng mga biktima ng plane crash. Samantala, himalang nabuhay muli si Nick sa loob ng isang body bag, at halatang gulat na gulat siya sa nangyayari. Nang lumingon siya sa likod, nakita niya si Chris na nakatayo din doon. Inutos niya na ipaliwanag ni Chris kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi ni Chris na alam na niya ito. Ilang sandali pa, dumating si Jenny kasama ang mga doktor at laking gulat niya nang makitang buhay si Nick. Sa sandaling yun, nabunyag na si Nick lang ang nakakakita kay Chris. Sa kabilang banda, dalawang opisyal ang dumating sa crash site at ang isa sa kanila ay nahanap ang sarcophagus. Nang ma-curious, binuksan niya ang kabaong at nakita ang mommy ni Amanet sa loob. Tinawag niya ang kanyang partner, ngunit sa sandaling yun, nabuhay ang mommy at inatake siya. Sinipsip nito ang buhay ng opisyal at habang ginagawa ito, tila nag-i-improve din ang kanyang sariling pisikal na anyo. Ginawa niya ang parehong bagay sa isa pang opisyal, at dito nabunyag na kapag sinipsip niya ang buhay ng isang tao, ang kanilang katawan ay nagiging alipin sa kanyang mga utos. Samantala, dumating sina Nick at Jenny sa isang bar at sinubukang pag-usapan kung papaano nakaligtas si Nick sa pagbagsak ng eroplano, ngunit wala sa kanila ang makapagpaliwanag nito. Sa sandaling yun, nakaisip si Jenny ng isang teorya. Ipinaliwanag niya na ang isang Egyptian princess ay sadyang binura sa mga libro ng kasaysayan, at sa tingin niya ay si Amanet ang prinsesang yun. Ibinunyag niya na si Amanet ay gumamit ng isang espesyal na punyal na may isang hiya sa hawakan nito upang subukang dalhin si Seth sa mundo ng mga tao. Naniniwala ang mga archaeologists na nahiwalay ang hiyas sa punyal at kalaunan ay ninakaw ng mga crusaders na inilibing ito kasama ng isa sa kanilang mga knight. Ipinaalam niya na kamakailan lang ay natuklasan ng isang crusader cemetery at naniniwala siya na ang hiyas ay matatagpuan doon. Habang ipinapaliwanag ni Jenny ang lahat ng ito, patuloy na nakikita ni Nick si Chris kahit saan. Dahil dito, pumasok siya sa banyo at nakita si Chris sa loob ng salamin. You shot me! I'm sorry. 3 times, Nick! Yes. Iniisip ni Nick na nababaliw na siya, ngunit sinabi ni Chris na pareho silang isinumpa ni Amanet, at kapag hindi ginawa ni Nick ang eksaktong nakaplano para sa kanya, mas lalala ang mga bagay para sa kanilang dalawa. Samantala, tinawagan ni Jenny si Henry at binigyan siya ng update sa mga nangyayari.
Sinabihan siya ni Henry na dalhin si Nick sa kanya at huwag niyang sabihin kay Nick ang lahat. Habang nalilito, lumabas si Nick sa isang eskinita at ilang sandali pa ay nagpakita si Amanet doon. Libo-libong mga daga ang sumunod sa kanya at inatake si Nick, ngunit dito nabunyag na isang pangitain lang ang nararanasan ni Nick at siya ay talagang nasa gitna ng isang kalsada. Iniligtas siya ni Jenny mula sa isang paparating na sasakyan at sinabi sa kanya ni Nick na tama ang kanyang teorya. Ipinaalam ni Nick ang tungkol sa mga pangitain, ngunit tumugon si Jenny na malamang ay nagkaroon lamang siya ng mercury poisoning. Sinabi ni Nick na kailangan niyang puntahan ang sarcophagus dahil kapag nakita niya ang kalansay ni Amanet, makukumbinsi niya ang kanyang sarili na nasa isip niya lang ang lahat. Samantala, sinipsip ni Amanet ang buhay ng ilan pang mga lalaki at nag-improve na ng husto ang kanyang pisikal na anyo. Kalaunan, dumating na sina Jenny at Nick sa crash site at si Jenny ay agad na nagtungo sa kinaroroonan ng sarcophagus, habang si Nick naman ay napatingin sa isang kalapit na simbahan. Nagkaroon siya ng isang pangitain ni Amanet at nang makabalik siya sa realidad, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng simbahan. Hindi nagtagal, hinuli siya ng ilang mga alipin at dumating si Amanet upang isagawa ang ritual ng pagdadala kay Seth sa mundo. Binasag niya ang isang rebulto kung saan nakalagay ang punyal ni Seth, ngunit nang sasaksakin na niya si Nick, napansin niyang wala ang hiyas sa hawakan, na labis niyang ikinadismaya. Sa parehong oras na yun, dumating si Jenny sa simbahan at sinugod siya ni Amanet. Matapos talunin ni Nick ang mga mommy, iniligtas niya si Jenny kay Amanet, at pagkatapos ay tumakas na sila. Habang papaalis na sila, naisip ni Jenny na si Amanet ay nasa ulo ni Nick dahil tila patuloy siyang napupunta sa kinaroroonan niya. Itinanggi naman ito ni Nick, ngunit bigla niyang na-realize na nagmaneho siya pabalik sa simbahan nang hindi niya man lang namamalayan, na nagpapatunay na si Amanet ay talagang nasa isip niya. Muling nagmaneho sina Nick at Jenny ngunit sinundan sila ng mga mommy ni Amanet na naging dahilan ng pagbangga ng sasakyan. Dumating si Amanet at walang kahirap-hirap na pinabagsak si Nick. Ngunit nang malapit na niyang patayin si Jenny, dumating ang isang grupo ng mga kalalakihang may espesyal na armas at iniligtas siya. Matapos nilang mabihag si Amanet, pinatumba ng isa sa mga lalaki si Nick. Sa sumunod na eksena, nagising si Nick sa isang hindi kilalang lugar kung saan nakilala niya si Dr. Henry Jekyll. Inihayag ni Henry na siya ang pinuno ng Prodigem, isang secret society na nakatuon sa pag-neutralize sa masasamang supernatural threats. Lumalabas na si Henry ay nahawaan din ng isang malademonyong kondisyon na regular niyang nino-neutralize ng isang espesyal na serum. Dagdag pa dito, ibinunyag niya din na si Jenny ay nagtatrabaho para sa Prodigem sa buong oras na ito. Ipinakita ni Henry kay Nick na nahuli nila si Amanet at hindi ito makakagamit ng kapangyarihan dahil sa likidong mercury sa kanyang mga ugat. Ang mercury na ito ay titigas at kalaunan ay papatayin siya. Hindi nagtagal, nakipag-usap si Amanet kay Nick at sinabi sa kanya na kapag nasapian na siya ni Seth, magiging siyang isang immortal at magkakaroon ng power over life and death. Siya ang kanyang magiging reyna at magkasama silang mamumuno sa mundo. Ilang sandali pa, nagsimula ng sunugin ng likidong mercury si Amanet at nakiusap si Nick na itigil ito, na nakita naman ni Henry na nakakabighani. Sa kabilang banda, sa libingan ng mga crusader, nahanap na ng mga tauhan ni Henry ang hiyas ng punyal. Samantala, nakipag-usap si Amanet kay Jenny, at binigyang diin na ang punyal, si Nick, at ang hiyas, ay magkakasamang mapupunta sa pasilidad na ito, at tinanong si Jenny kung ano ang sa palagay niyang dahilan nito. Dito na-realize ni Jenny na nais talaga ni Henry na sapian ni Seth si Nick upang magis siyang tao, at kapag nasa human form na siya, maaari na nilang patayin ang Diyos ng kamatayan. Kinumprontan niya si Henry tungkol dito, ngunit idinahilan ng doktor na mamamatay din naman si Nick dahil isinumpa siya ni Amanet. You wanna stab me with that thing? Nagalit si Nick sa kanilang solusyon, at inagaw ang serum sa kamay ni Henry hanggang sa sumang-ayon siya sa ibang plano. Gayunpaman, huli na ang lahat at humantong ito sa pag-turn ni Henry sa kanyang evil form, si Mr. Hyde. Habang nagsisimula ng magsara ang silid upang mapanatili ang halimaw, si Jenny at isa pang gwardya ay nagmamadaling tumakbo palabas, ngunit natrap si Nick sa loob. Samantala, sinapian ni Amanet ang isang technician at ginamit siya para makalaya. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, nagawang talunin ni Nick si Mr. Hyde at tinurukan siya ng serum. Hindi nagtagal, dumating si Jenny at sinabi na kailangan na nilang pumunta sa libingan ng mga crusader para sirain ang hiyas. Kapag nawala na ang hiyas, hindi na maisasagawa ang ritual at matatapos na ang sumpa.
Habang patungo ang dalawa sa libingan, ginamit ni Amanet ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nagdulot ng napakalaking sandstorm sa buong London. Sa gitna ng kaguluhan, nagkahiwalay sina Jenny at Nick, at biglang nagpakita si Chris, na sinabi kay Nick na sundan siya dahil alam niya kung nasaan ang hiyas. Gayunpaman, lumalabas na nagsinungaling lang si Chris, at sinusubukan niya lang ihatid sina Nick at Jenny kay Amanet. Samantala, ginamit ni Amanet ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang mga bangkay ng Crusader Knights na tumulong na ihatid sa kanya ang hiyas. Sa London Underground, inatake ng mga mommy ni Amanet si Jenny ngunit dumating si Nick sa tamang oras upang iligtas siya. Gayunpaman, itinulak sila ng isang mommy sa isang pader na humantong sa kanila sa ilalim ng tubig na bahagi ng sementeryo. Muling iniligtas ni Nick si Jenny mula sa isang mommy, ngunit biglang nagpakita si Amanet sa likod nila at kinaladkad si Jenny sa tubig. Sinundan sila ni Nick ngunit naubusan siya ng hangin, kaya bumalik siya sa ibabaw at pagkatapos ay muling nagdive pa ilalim, ngunit nadatnan niyang nakasuspinde na ang katawan ni Jenny sa malayo. Malapit na niya itong maabot ngunit mas marami pang mga mummies ang nagpakita para pigilan siya. Sa huli, nagawa niyang ma-outswim ang mga ito at dinala ang katawan ni Jenny sa ibabaw. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil patay na siya. Ilang sandali pa, nagpakita si Amanet at sinubukan nitong aliwin siya. Sinabi niya kay Nick na kalimutan na si Jenny at tanggapin na ang kanyang pagmamahal. Ngunit sa tuwing tinitingnan ni Nick si Jenny, naiinis siya kay Amanet at sumugod. Pinarusahan niya si Nick dahil dito. Ngunit sa gitna ng labanan, nagawang nakawin ni Nick ang punyal mula kay Amanet. Sisirain na sana niya ang bato, ngunit pinaalalahanan siya ni Amanet na kung hahayaan niyang sapian siya ni Seth, magkakaroon siya ng kapangyarihan over life and death. Napagtanto ni Nick na ito lamang ang pagkakataon para mailigtas niya si Jenny, kaya sinaksak na niya ang kanyang sarili. Hindi nagtagal, nag-take over na si Seth sa katawan ni Nick, at ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Amanet. Gayunpaman, nang makita ang katawan ni Jenny, muling nakabalik si Nick sa kontrol sa kanyang katawan. Ginamit ni Nick ang kapangyarihan ni Seth para higupin ang buhay ni Amanet, at muling ibinalik ang buhay ni Jenny. Nang magkamalay si Jenny, nakita niyang patay na si Amanet at agad niyang hinanap si Nick. Natagpuan niya itong nagtatago sa isang madilim na sulok at nilapitan siya, ngunit sinabihan siya ni Nick na lumayo sa kanya dahil hindi na niya alam kung ano siya at ayaw niyang masaktan si Jenny. Sinabi ni Nick na mahal niya si Jenny, at sana'y meron pa silang maraming oras. Matapos sabihin ang lahat ng ito, umalis na si Nick bago pa dumating si Henry at ang kanyang mga tauhan. Sa huling eksena, makikita sina Henry at Jenny na pinag-uusapan kung saan maaaring mahanap si Nick. Ipinaalam ni Henry na isa na siyang halimaw ngayon, ngunit tao pa rin ang iba niyang bahagi at malamang ay maglalakbay siya sa buong mundo para maghanap ng lunas. Samantala sa Egypt, naghahanda na si Nick na maglakbay sa disyerto patungo sa mga pyramid kasama si Chris, na binuhay niyang muli. Umalis ang dalawa sakay ng kabayo, at makikita ang napakalaking sandstorm na sumusunod kay Nick dahil sa kanyang kapangyarihan, at dito na nagtatapos ang pelikula.